Tiniyak naman ng Department of Education na walang dapat ipangamba ang publiko hinggil sa pagtuturo ng comprehensive sexuality education. Inagyan ng kagawaran kasunod ng kritisismo sa teenage pregnancy bill na ayon kay Senator Risa Ontiveros ay dahil na rin sa kumalat na fake news. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, dumepensa nga ang ilang senador hinggil sa panukalang Senate Bill number 1979. Ito yung panukala na nais matugunan yung problema sa teenage pregnancy. Ang ilang grupo naman ay patuloy na hinaharang at tinututulan ang panukalang ito. Sa harap ng issue sa comprehensive sexuality education, tiniyak ni DepEd Secretary Sani Angara na nakatuon sila sa datos sa likod ng bawat polisiya. Kabilang na pinagdadaanan ng ilang kabataan kagaya ng teenage pregnancy, HIV at gender-based violence. Sinisiguro ng kagawaran na ang kanilang hakbang ay tumutugon sa pangailangan ng mga mag-aaral. Naiintindihan daw nila ang pangamba sa kasalukuyang implementasyon ng CSE at ilang probisyon sa kontrobersyal din na Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Bukas din daw ang DepEd para makinig sa mga mungkahi at pahayag ni Senadora Risa Ontiveros na una nang tinabla ang ilang kumakalat-anya na fake news tungkol sa Senate Bill 1979. Bilang may akda ng bill, nakakagulat at nakakagalit ang mga kasinungalingan na kumalat sa social media laban sa panukalang batas na ito. Una, walang anumang probisyon tungkol sa pagtuturo o paghikayat ng masturbation sa mga batang edad 0 to 4 years old o yung magtuturo daw di umano ng bodily pleasure, isa pang fake news na kung ang bata ay sexually active, hindi na daw pwedeng sabihin sa mga magulang. Kung saan nila nahugot yan, hindi ko alam. Pero pumapalag ang ilang grupo dahil daw sa ilang probisyon sa panukalang batas, katulad na lang sa Section 6. Ginagawa niyang mandatory, standardized, ang pagtuturo ng comprehensive sexuality education according to international standards. These are the two documents that I am referring to. Both yung WHO, categorically 0 to 4 years old, early childhood is there. To yung sa UNESCO International Guidance, yung pleasuring ng body. Base sa bahagi ng Section 6 ng panukala, ang Department of Education sa tulong ng Council at sa pakikipagtulungan sa ilang ahensya ay kailangan mag-develop at mag-promote ng educational standards, modules at material para ma-promote ang comprehensive sexuality education sa mga eskwelahan, komunidad at youth institutions. Ang CSE raw ay dapat maging compulsory na maging parte ng edukasyon at ang end goal, i-normalize ang diskusyon tungkol sa adolescent sexuality at reproductive health at maalis ang stigma sa lahat ng level. May nakapaloob din sa panukala na ang CSE ay kailangan standardized at maimplementa sa lahat ng pampubliko at pribadong basic education institutions at guided ng DepEd at international standards. Angelique, ilang senador pa ang naglabas ng kanilang pagkabahala sa panukalang batas na yan. Partikular na si Senator Joel Villanueva at partikular doon sa Section 16 na mayroong pagbase sa international standards. Pero ipinunto ng senador na hindi na debate kung ang usapin naman ay labanan ng teenage pregnancy. Nang tanungin naman, Angelique, si Senate President Francis Escudero kung susuportahan niya o suportado niya ang bill. Sa ngayon, kung sa orihinal na detalye ay hindi. Pero nirelay na raw niya ang proposed amendment ng panukala. Angelique? Okay, may nasabi dito no, na magiging compulsory ito across sa lahat ng mga eskwelahan, itong programang ito. Hindi ba parang pagtanggal yan ng karapatan ng mga magulang na desisyonan kung ano ang dapat at hindi dapat ituro sa kanilang mga anak? Ano ang tugon dyan ng mga senador?
Alam mo, Angelic, si Senator Joel Villanueva, pinunto niya rin kanina yan sa press conference kasi parang ang magiging dating, parang magiging delikado yan, yung provision na yan. Lalo na kung, Angelic, kasi may nakalagay din doon sa provision ng bill, doon sa Section 6, na babase nga doon sa international standards. So, ngayon, ano ba yung sinasabing international standards? Ang sabi ng ilang grupo, ito nga yung pagbabasihan daw yung sa UNESCO at yung sa WHO. Kung saan may mga nakapaloob daw doon sa mga provisions na yon na parang hindi pa katanggap-tanggap so far sa ating kultura. Kasi alam naman natin na Pilipinas ay talagang medyo mahigpit pagka sa usapin nga ng sex education. So yun yung kinababahala ng ilang senador at saka ilang pang tinatanong ng ilang senador ay kung paano na yung mga private schools na Christian schools. Kasi di ba paano kung hindi sila sumunod? Kung compulsory nga yun, so baka paano na yung mangyari doon sa mga katulad nga ng mga private schools na Christian schools? Alright, maraming salamat, Daniel Manalastas.